Santo. Webes Santo. Kape. Webes Santo lang ngayon dahil. Pero ganun, wala tayo magawa. Makaswimming, malaki, wala tayong swimming. Kaya maganda na lang muna ako kayo makakaipon. Kayo magigyan ako ni Bossing. Pasagod na bahantungan. Di ba, pasagod dito sa pawala yan. Kape. Yung kasi chichika ako sa'yo doy. Alam mo yun. Katrabaho ko siya dati. Bago ko siyang katrabaho dati. Ngayon, so umpisa, hindi siya nakikipag-ismis ulit. So siya, meron siyang asawa. Pero hindi yata sila kasal noon. Pero matagal sila naging relasyon. Tapos meron silang isang anak. May anak silang isa. Pero silang mag-partner, nagkaroon sila ng sarili nilang lupa sa side ng babae. Binigyan sila ng babae. Yung magulang ng babae, binigyan sila ng lote, extra, magkakasama sa side ng babae. Ngayon, ang ginawa nila mag-jowa, ginawa nila ng bahay. Para meron silang magamit sa sarili ng bahay. Ngayon, yung lalaki, nagtatricycle siya dati, pero sarili naman yung tricycle. So nangyari na yun, pinag-ipunan niyang maigi para makabuo sila ng sarili ng bahay. Kahit sabihin nilang galing yun sa side ng parents ng babae, binigyan sila para magkaroon ng sariling bahay kasi may anak sila may anak na. Pero kumbaga yung naging karelasyon ng babae, gusto niya magtrabaho kasi nga siya ay nagtatricycle. Binayaan niya yung karelasyon ng babae na magtrabaho kasi gusto niya magtrabaho. So dumating ng after na ilang buwan, ito palang babae, karelasyon niya, ay nag-boarding house. Kaya gusto kasi niya naging maganda lagi ang pagpasok. Kaya ang ginawa niya, hinayaan niyang mag-board kasi basta papa siya lagi sa bahay pag walang pasok kasi siyempre nandun din yung anak nila. Ngayon, nangyari, sa tumagal na taon na nangyari, nagtataka siya kasi hindi niya nakikita yung karelasyon niya. So, anong nangyari, ginawa niya, pinupuntahan niya yung karelasyon niya, sinusundo minsan. Total, may tricycle naman. Ngayon, ayaw makipagdaan ng babae. Kumbaga parang hindi mo na nagpapakita. So, may nakaalam pa rin sa kanya na yung karelasyon pala niya, meron palang karelasyon sa company. Nagtataka yung kaklase ko, yung tropa ko sa trabaho. Ayun kasi nag-offer siya sa amin, nag-chismis niya sa amin, nag-offer siya na yung karelasyon niya, matagal niya ng karelasyon niya, tapos meron siya isang anak. Pero nagkaroon ng ibang karelasyon yung babae niya, o yung naging karelasyon, may parang naging asawa ba? Ang naging asawa niya, nagkaroon ng ibang karelasyon sa company. So, hindi lang yun ang inalaman nangyari kung sino yung nakarelasyon ng babae na yun. Pero umamin naman sa kanya yung asawa niya na umayaw na sa karelasyon nila. Umayaw na siya na makipagrelasyon. No choice, hindi naman niya mapili kahit sabihin na mahal niya yung babae. Ayaw na ng babae. Ngayon, ang ginawa niya, sobrang sama ng loob niya. Dahil sa masipag naman siya sa trabaho, tapos mag-alaga ng anak niya, yung anak niya gusto sumama sa tatay niya kasi nga, mas malakas makipagrelasyon. Gusto niya lang makasama yung tatay niya kasi yung nanay. Kaya, yung naghiwalay sila ng karelasyon ng asawa niya, sumama talaga yung anak niya. Sinaman talaga, kasi mahal niya yung anak niya, kaya gusto niya kasama yung anak niya, sila niya kasama eh. Kahit nagtatrabaho siya, lagi niya kasama. Kaso sa sobrang away nilang mag-asawa, hinayaan nila yung bahay, kahit gumastos siya doon sa bahay na yan, kasi lote yun ng side ng babae. Kaya hinayaan na lang niya, ngayon siya, bumalik siya sa side niya, sa parents niya, kasama niya yung nanay niya, saka yung kapatid niya. Ngayon, nag-push siya ng company talaga. Hindi stop niya paliging tricycle, kahit may sarili siyang tricycle, gusto niya magtrabaho ng maayos para sa anak niya. Tapos, no choice siya, doon hindi siya nakapag-apply, doon sa pinapasukan na natin yung asawa. Tapos, nangyari doon niya na-discover na doon din pala nagtatrabaho yung karelasyon nung dati niyang asawa. Nayaan niya, pero doon na mas sobrang sama ng loob niya, nandun pa rin siya nagtatrabaho, doon din yung ex niyang asawa at yung karelasyon. Yung pala, nalaman ko na tomboy pala yung karelasyon. Mata nga. Nakasama rin isang company. Pero ang problema kasi doon, may anak kasi sila. Kahit na maghiwalay sila, siyempre yung anak, gusto, inahayaan niya kung ayaw ng anak niya na pasyalan yung nanay niya, mama niya, ganun. Nayaan na lang niya. Tapos, sobrang nga niyang mahal niya yung asawa niya. Pero no choice, nagpag-relasyon nga yung ano. Pero para sa kanya, tomboy lang naman yung nakarelasyon. Kaya, yung kanyang pagmamahal niya doon sa dati niyang asawa, pinush pa rin niya na magkabalik ulit silang dalawa, magkabalikan. Dahil sa matalandi yung karelasyon niya, yun, nakikipagbalikan sa kanya. Pero hinayaan niya, kasi masaya naman siya, kasi gusto niya makumpleto yung karelasyon nilang dalawa para sa pamilya nila. Pero sa katangahan ng mga asawa niya babae, yun, nalipat pa rin siya. Kay, di ba? Kay, nakikipagrelasyon pa rin doon sa ano. Sa tomboy, yung pala ang ending, nagkaroon na naman pala ng karelasyon, lalaki man. Ay, so hindi lahat na lahat ng parang matik ng lahat, o ganun. So, ang masama kasi doon, kasi pa rin sa kampanya. Hindi ba lang mga sila ulong, gusto magpaghalit ng mga ano, kaya isang kampanya lang. Maganda magkita sila lahat, di ba? Parang mga tanga naman yan. So, kaya hinayaan niya talaga. Hinayaan niya kasi nagsawa na siya, sobrang sawa na loob niya. Hinayaan niya na lang yung dati niyang asawa. Ayun, pinush niya na nagkaroon siya ng sariling relasyon kasi na-inlove siya. Pwede ba kung nagkaroon siya na-inlove. Kasi sa dami ng tao, nakikialam nga. Sa dati ng company, nakikialam sa kanya na nakikipagrelasyon. Kasi nga, nabubunga siya. Mabubo siya sa mga nakakarelasyon. Madali rin siya ma-inlove. Matagal siya ma-inlove sa isang tao. Kaso, pag bobo siya, nabubuisip sila kasi sila mga katropa sila, di ba? Kaya kahit kami noon, nagtatrabaho ko, nakakatrabaho namin siya, lagi namin siya pinagsasabihan. Kasi gusto nga niya, magkabalikan sila ng ano. Kaya, hayaan lang natin kasi lalaki naman siya. Saka choice niya na eh. Ang mahirap lang ito kasi, hindi mo masasabi talaga yung panahon sa lalaki. Kahit naman babae, hindi mo talaga masasabi kapag talaga sa pag-ibig. Wala kang mangyayari. Parang niya si Jess ba yan? Marites ako sa Tanggol. Parang din niya isang Marites. Sobrang kabubuan sa relasyon ni Rigo. Yung kahit na nabububog siya, hinahayaan gusto niya maging pamilya niya, maging masaya. Ipungal. Wala kang bubuga talaga kapag mga bubo sa pag-ibig. Yun. Salamat ako sa company ko na yun, sa friend ko yun, sa tropa ko na yun. Alam ko na meron siyang relasyon na yun, pero nakikita ko na post siya na kahit anong nangyari ng mga